1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggam-bongga. My gosh, ang bilis ng araw, no? Alam niyo, sa totoo lang, guys, halos papunta na tayo sa katapusan ng January. Ngayon ay 21 na. Oh my gosh, ilang araw na lang. Matatapos na ang January. Parang kailan lang. Diyos ko, nagdiriwang tayo ng bagong taon, Christmas, at ngayon, ayan na. So, papunta na tayo sa summer. O, di ba? Diyos ko, nakakaloka talaga. Anyway, so dapat tuloy lang ang ngiti, tuloy lang ang ligaya, at tuloy lang ang chika. Pero syempre, bago ako tsumika, gusto ko muna syempre magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan syempre sa mga bago nating subscribers dito. Hello sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-subscribe ninyo dito sa Mama Sam Vlog at sa lahat ng channel ko. At saka syempre sa mga makasolid na makamama Sam dyan na nakakaloka ang pagmamahal at support na binibigay ninyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, ito na nga, may schedule na para sa Miss Eco International 2026. Ang kanilang pageant ay magaganap sa May 13 up to May 23. Parang 10 days lang. Oo, 10 days pageant. Siyempre, kaabang-abang ang ating pambato dyan dahil alam naman ninyo, malakas din naman si Doc Gabby, di ba? At saka parang feeling ko, magbaback to back tayo dyan. Kaya, siyempre, kaabang-abang ang Miss Eco International. And I hope talaga na ma-break ng Pilipinas yung, alam mo yun, yung sumpa dyan na hindi nagbaback to back. So, parang feeling ko, winner tayo dyan ngayong taon na to. Charot! So, yun. Anyway, good luck. And then, of course, I'm happy for Alexi dahil syempre yung joining niya bilang Miss Eco, Queen, di ba? Hindi biro yan. Ang hirap kaya manalo dyan. At talagang pinakita ni Alexi Brooks yung galing niya. So, nakaka-proud, di ba? And then, ayun. So, looking forward tayo kung ano pa mga eksena at ganap ni Alexi sa mga susunod na araw. So, yan. And then, of course, looking forward din tayo kung ano nga bang magaganap na kompetisyon dito sa Miss Eco International 2026. So, abangan natin yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Diyos ko, mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media. Ang opinion nyo, agree ba? Transgender women are not women. Hindi tunay na babae at hindi kailanman magiging babae. Diyos ko naman, kung sino man gumawa nito, nakakaloka, di ba? Ako para sa akin, totoo naman, ang transgender ay hindi sila mga babae. Pero, sana matuto tayo rumispeto sa nararamdaman ng ibang tao. Alam nyo, itong usapin na to, hindi ko alam kung bakit big deal pa rin sa iba. Pero para sa akin, ay doon ako sa part na parang dapat alam na natin yan. 2026 na ngayon, hindi na big deal yan, hindi na dapat pinag-uusapan yan sa social media. Irespeto natin sila bilang tao kasi may nararamdaman sila, di ba? Ako, bilang gay o bilang bakla, so, nandoon ako sa part na alam ko kung ano yung gusto ko at wala naman ako natatapakan sa inyo na kahit sino, di ba? So, nandoon ako sa part na ito ang trabaho ko, ito yung ginagawa ko, pero ito syempre yung puso ko. At
syempre, natutuwa naman ako. Syempre, nakukuha ko yung respeto sa komunidad ko at happy ako doon. Oho. So, sana ganun din. Ganun din yung ibigay natin sa mga trans women na sana hayaan natin sila na maging masaya, hayaan natin sila na maging maligay sa mundong to. Ayan yung pinili nila sa buhay nila eh. And then, plus, nandoon, naniniwala ako na merong taong magmamahal sa kanila ng tapat. Di ba? So, hayaan natin silang mabuhay ng maging masaya. Ganon, hindi na dapat yung tinatalakay sa social media, tinatanong, o anong tingin mo, ganun. Alam na natin yan. Totoo naman ang sinasabi nila na hindi sila tunay na babae at hindi sila babae. Pero nandoon ako sa part na sana matuto tayong rumispeto sa nararamdaman ng ibang tao, katulad ng mga trans women, no? Di ba? Diyos ko, kayo nakakaloka kayo, may mga paganyan-ganyan pa kayo, mapag-usapan lang sa page ninyo, charot. So, yan. Nakakaloka kasi, di ba? Parang hindi na dapat yung ginagawang topic, hindi na yung pinag-uusapan. So, dapat tayo, pagdating sa mga ganitong bagay, malinaw at malawak sana yung pag-unawa natin sa kapwa natin. Ganon! Nakakaloka. So napipiyok-piyok pa ako. Anyway, so para sa sumunod natin, chika, eto nga, si Miss Cosmo daw last year from Indonesia, kung ilalaban daw ba ng Miss Universe, mananalo kaya siya? Oo. Syempre, hindi. Charot. So, alam naman natin na hirap ang Indonesia na manalo sa Miss Universe at hindi sila basta-basta nananalo, di ba? So, kahit nga makarating sa top 5, hindi pa nila nagagawa yung makapag-stay sa top 3. Pero syempre, maswerte ang Pilipinas, no? Dahil narating na natin yung mga bagay na yan. Sila, doon pa rin na they are trying. So, siguro magpalahi sila sa iba para mas bumongga yung beauty nila, mas mapansin, di ba? So, yun. So, kasi ang problema kasi sa mga Indonesian girl, minsan, ang tapang ng mukha. Sa lalaki, okay lang na matapang ang itsura eh. Kasi syempre, di ba, parang mas mayaming tignan kapag gano'n. Parang mas harsh, gano'n, di ba? Pero kasi sa mga babae, lalo na kung beauty queen, so, syempre, ang gusto ng Miss Universe, yung maamo ang mukha, katulad ni Fatima. Katulad ni Fatima. Diyos ko, nakakaloka. Katulad ni Lupita Jones. Mga tipong ganon. So, yun ang hinahanap ng Miss Universe ngayon. Dapat makapag-produce sila ng ganong itsura. Ganon. Hindi. Ako, naniniwala ako na darating at darating din yung time nila. Darating din yung time na makukuha nila yung corona ng Miss Universe at naniniwala ako. At kung ilalaban si Miss Cosmo, malay ninyo, di ba? Nanalo nga siyang Miss Cosmo, bakit hindi siya mananalo Miss Universe? Di ba? I-try niya para malaman niya yung capacity level niya kung talaga bang pang-reyna siya. Charot! So, yun. So, good luck, syempre. Nandoon ako sa momentong sana lumaban. Sana i-try niya, di ba? Huwag siyang matakot. Ganon. At para naman sa sumunod na chika, ito nga, syempre, pinag-uusapan ngayon ang Intercontinental. Sino daw ang mas malakas na kandidata? Philippines, Vietnam, or Thailand? Syempre, bias tayo, Philippines na. O, di ba? Ba't pa tayo pupunta doon sa iba? Syempre, piliin natin si Philippines. Ako, para sa akin, si Miss Philippines, alam mo, kung talagang nakapaghanda siya ng bonggang-bongga, ay hindi imposible na manalo siya dyan, di ba? Ang kailangan lang, i-prepare niya lang yung sarili niya para, alam mo yun, makuha niya yung corona. So, malay ninyo, siya na yung susunod na makakasungkit ng corona ng Miss Intercontinental from the Philippines. Kung noon last year na nag-penetrate So, kayang mag-penetrate yan this year. So, looking forward kung ano nga bang ipapakita niya, kung ano nga ba ang eksena niya. Ganun doon syempre kay Vietnam and Thailand. Alam naman natin na prepared din sila, so hindi natin pwede underestimate kung ano yung kakayahan nila, di ba? At hindi din natin pwedeng sabihin at syempre, hindi rin natin pwede sabihin na tayo na ang panalo. Syempre, nandoon tayo sa momento na tingnan natin kung ano yung ipapakita at kung paano nga ba tayo makakausad dito sa laban natin sa
Miss Intercontinental. I wish all the best para kay Miss Philippines at sana makuha niya. Pero ikaw ba, tingin mo, malakas nga ba ang laban niya sa competition na to? So, yan! Ay, nako, nakakaloka. Pero ito ang mas nakakaloka. Pambato ng Cebu para isipan kung sino to. Sino kaya siya? O, ayan. So, exciting kasi syempre may patril na pasuspend ng ganito, di ba? Ako para sa akin, si Nicole Bermeo yan. Oho. Si Nicole Bermeo, sabi nila si Doc Gabi daw. Parang pili ko hindi naman nalalaban si Doc Gabi ng Miss Universe Philippines kasi nga, represent siya ng Miss Eco sa susunod na taon. So, malinaw na hindi siya yan. Pero tingin ko si si Nicole Bermeo. Yes, I'm so excited kung siya man to. Syempre, looking forward tayo kung ano nga ba yung ipapakita niya. At syempre, from international to universe rather. Siya kaya ang susunod na Maria at Lisa manalo dito sa Miss Universe Philippines. Yan ang abangan natin. Kung si Nicole Bermeo nga ang ilalaban ng Cebu. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo, sino ang palaisipan na kandidata ng Cebu na ilalahok nila dito sa Miss Universe Philippines for 2026? Sa comment below. So, yan! Ganon! Diba? Naka-excited dyan si Christine Ann Perez. Pero ito ang mas exciting kasi Atisa Manalo Miss Universe 2025, ang tanong si Adela na kaya ang susunod sa kanya. Syempre, yan nga pinag-uusapan ngayon sa social media, ang modela or next, Asia's next top model candidates before na ngayon ay magmi-Miss Universe Philippines. Confirm na confirm ang pambato ng Muntinlupa na siya nga, di ba si Adela. So ano man tingin niyo kay Adela? Ako tingin ko naman kay Adela maganda. So sana prepared din siya sa lahat ng aspeto kasi hindi naman po pwedeng ganda lang. Kailangan meron kang extravagant sa beauty or meron kang ibubuga sa kompetisyon. Ganon. So looking forward ako syempre kung ano yung ipapakita niya at kung siya na nga kaya ang susunod na Miss Universe Philippines. Yan yung abangan natin sa paglahok niya dito. Ganon. Hindi yung parang tarot. Puro ganda lang. Dapat meron ding galing. Oo. So, malaman natin yan. Pero ito, pinag-uusapan din sa social media ngayon kung babalik nga ba si Liana Marie Aduana at saka si Pauline Ameles. So, ayan. So, inaabangan din nila. Ako para sa akin, wala pa naman kasing announcement talaga yung officially candidates kung sino-sino pa. Pero may mga ilan na nakumpirmado. So, syempre, inaabangan natin yung mga returning queens katulad ni Aliana Aduana. So, ano ba? So, talaga ba ngayon na nga ba siya sasabak dito sa Miss Universe Philippines? Or magpapahinga muna ng isa pang taon? Alam mo si Aliana ha, gusto ko magpahinga muna siya ng isang taon. Kasi parang feeling ko, para ma-assess niya yung sarili niya. And then, alam mo yun, magkaroon siya ng transformation, di ba? Yung bago bang eksena. So, tingnan natin kung gano'n ang gagawin niya. Tapos, ito naman si Pauline Ameles. Medyo mahirap para kay Pauline kasi pag fourth time, di ba? Hindi naman pwede yung nangyari kay Bina, mangyayari din. Pero parang feeling ko kung sasali siya this year, I think kanya ang corona. O, di ba? Wala tayong pag-uusapan. Kasi naman, Diyos ko naman, pang-apat na beses na, tatanggihan pa ba yan ng organization? Siyempre, hindi na. Ando doon ako sa part na parang feeling ko kay Pauline na to. Pero sabing ganon, paano mamasang pag natalo? Ay naku, wala na tayong magagawa dyan. Siguro, hindi naman siya pwede mag-supranational, pero baka pwede siyang maging Miss Cosmo. Ganon. Di ba? Mas mahirap yung wala kang tatanggaping corona, gusto mo lang Miss Universe Philippines, tapos ang ending ay hindi ka nila papanalunin. Kaya nga medyo mahirap para kay Pauline. Kailangan pag-isipan, pag-aralan, at ayun talaga, gawin yun lahat ng makakaya. Pero pag sumali naman siya, tingin ko, imposible naman na hindi pa nila ibigay ang corona kay Pauline, di ba? Diyos ko, mahiya naman sila kay Pauline. Pang-apat na beses na to. Kailangan ba pang-5 bago manalo? Ganon. Ang sabing ganon, natatalo kasi si Pauline pagdating sa Q&A. Totoo naman.
doon sa magaling si Pauline, kaya lang parang ewan ko ano nangyayari, but tignan natin this time, di ba? Kung makukuha nga ba ni Pauline Amilex. Ay nako, good luck. Di ba? So ako din naman, gusto ko naman siya ilaban. Pero sana sa paglaban niya, makuha niya na yung corona. So tignan natin. Kasi nung last year pa yan naririnig natin na sasali, parang biglang umurong. Kasi si Atisa manalo nga. And I think oo, kung sumali siya noong nakaraang taon, baka matalo uli, no? So, yun. Kawawa naman. Anyway, so good luck kung sasali man si Pauline or si Liana Aduana. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, Diyos ko, talagang, alam niyo, sa totoo lang, favorite topic ko na to Fatima Butch, so, Fernandez pala siya. Crown Miss Universe 2025 in November 2025 expected to be one of the special guests at the FIFA World Cup 2026 opening ceremony in Mexico. Siguro naman pupunta yan dyan. So FIFA World Cup. So inaasahan daw nila si Fatima na darating doon. Kung wala siyang toyo, charot. So yun. So kung hindi mainit yung ulo niya at kung nasa sa mood siya, kung iimbitahan siya para sumayaw, I think yes. Para sayaw-sayaw siya doon na hindi na siya makokontrol. Anyway, so ako para sa akin, ewan ko, depende yan. So, siguro naman may imbitahan kasi wala naman siyang ginagawang eksena, di ba? Wala mang ganap tong si Fatima, meron ba? Ando doon, nakaupo, may bago siyang photoshoot ngayon na, ayun, ewan ko sa kanya. Naluloka talaga ako kay Fatima. I tried my best na maintindihan si Fatima kung ano nga ba ang eksena niya bilang Miss Universe for 2025, di ba? And then, sabi ko nga, looking forward tayo kung ano yung mga project, kung ano ba yung mga gagawin, saan ba natin siya makikita, at kung paano ba natin siya, alam mo yun, paano niya makukonvince yung lahat, na nga ba makukonvince yung lahat na siya ang Miss Universe, di ba? So, yon. And then, ako, naghihintay lang ako ng mga eksena at ganap niya. Actually, wala pa Pero meron akong napapanood ng mga interview niya na parang naluloka ako sa kanya na parang hindi ko talaga siya maramdaman, hindi ko siya maramdaman na siya yun, Pero may nakikita din ako ng mga photoshoots na parang feeling ko, para saan ba to? Ganon. Hindi ko alam, basta nandoon ako, looking forward lang ako lagi. I hope na sana matapos na yung reign niya, no? Sana mag-Miss Universe sa May or mag-Miss Universe sa September, mga tipong ganon. So, balita ko September. So, ngayon, nag-a-announce na yung mga country kung saan gagawin ang Miss Universe, ano ang petsa, katulad ng environment, di ba? Yesterday. Tapos, meron na rin ang Miss Eco. So, I hope na sana meron na rin ang Miss Universe sa mga susunod na araw, di ba? May announcement na sila kung kailan. Alam niyo, sa totoo lang, parang wala naman tayong hinihintay kasi na eksena dito kay Fatima. Parang feeling ko, ang hinihintay ko na lang sa kanya, yung palitan siya bilang reyna. Ganon. Ayoko maging harsh kay Fatima, ha. So, yun. So, tingnan natin, ayan, sana maimbitahan siya dyan. Ang sabing gano'n si Fatima ay papunta daw ng Indonesia para sa kanyang photoshoot. Mukhang depende pa sa mood niya. Ayan ay narinig ko na nung nakaraang linggo at hanggang ngayon, ayan pa rin yung naririnig ko. So, tingnan natin sa mood niya at tingnan natin kung may magaganap na bang photoshoot sa Indonesia. So, pag lumabas na yan, tas nakitaan mo na parang kung may eksena, yun na yun. Alam nyo guys, minsan naisip ko, bakit si Fatima ba ang pinanalong Miss Universe ng organization na to? Kasi parang feeling ko, kung magpapanalo sila ng ibang candidates, like example, Thailand, Philippines, or kung sino man, di ba? Saan be-base? Saan mag-i-stay? Kasi alam nilang maraming problemang puputok sa kanila, di ba? Tapos pangalawa, iniisip ko din na, okay, so ayun na yun. So, yan. Di ba? So, good luck na lang kay Fatima. And then, let's see kung ano pa ang mga eksena at ganap niya at kung makakarating nga ba siya dyan sa FIFA World Cup. So, ay nako, exciting yan. So, yan. So, kayo ba? Ano ba tingin ninyo? Na-excite ba kayo sa mga magiging eksena ni Fatima?
o inaabangan na lang din ninyo na maputungan siya ng corona? O kung inaabangan na lang ba ninyo na palitan siya? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.